You Are Miss Servant Episode 8. Like and subscribe, baka naman. Dahil nga sa kuryosidad ng ating bida ay tinanong na nito maging si Grace kung may alam daw ba ito sa nawawalang kapatid ni Yuki. Ayon naman sa spy ay wala raw na kinabuisit na nga ni Hitoyoshi dahil nauna na ang suhol niya rito na ramen ngunit wala naman palang alam na impormasyon tungkol dito. Wala na ngang nagawa ang ating bida hanggang sa nagulat na lamang si Grace nang makita ang pagbuhos ni Yuki ng pagkadami-daming katsuda sauce sa ramen nito, at talagang may baon pa daw na sauce sa nasabing kainan. Dahil dito ay di na nga naiwasang maging barely na lamang ang natitirang katsuda sauce ni Yuki, kaya naman pagkatapos kumain ay dumiretso sila sa tindahan ng nasabing sauce, ngunit sa kasamaang palad ay naubos na ang supply nito dahil sa malapit na ang Katsuda Festival at binili na lahat ng mga estudyante. Todo sorry na nga si Manang tindera at di na nga raw nila halos masuplayan lahat ng demand nito, at baka next week pa raw ang susunod na bagsak nila ng supply nito. Lubos na dismaya na nga ang ating bidang dalaga sa mga narinig ngunit wala namang magawa kundi maghintay na lamang hanggang sa susunod na linggo. Nang mapansin ni Hitoyoshi na may kalungkutan ang dalaga dahil sa malapit nang maubos ang paborito nitong sauce ay minabuti na nga nitong baguhin ang topic ng kanilang usapan, at tinanong ito tungkol sa kapatid nito. Ayon naman kay Yuki ay di na halos niya matandaan dahil na rin sa katagalan, maging ang mukha ng mismong kapatid niya. Tanging ang bell nga lang daw ang natatandaan niya, na bigay sa kanilang magkapatid ng kanilang nanay. Kaya kahit kailan ay di niya raw inalis para mahanap siya ng kanyang nawawalang kapatid, ngunit sa kasamaang palad ay 10 taon na raw ang nakakalipas ay wala pa rin siyang anumang impormasyon dito. Hinihiling na nga lang daw niya na sana ay okay lang ito saan man ito ngayon kahit hindi man na sila pala rin na magkita pa. Walang ano-ano'y bigla na nga lang hamarang sa kanilang daan ang kanilang mga kaklase, at narinig ang pinag-uusapan nila tungkol sa kapatid ni Yuki, na marahil sobrang ganda nga rin daw tulad ni Yuki, sabay ibinida ang album ng idol nito na may autograph pa. Dito na nga rin ibinuking ng mga ito si Hitoyoshi kay Yuki, na grabe na raw ang pinagbago simula nang dumating ang dalaga, na dati ay mangtanga raw na todo nagre-rebelde sa airpot nito, at minsan ang lakas pa nga raw ng trip na magsuot ng itim na coat sa gitna ng summer, at tinatawag pa nga raw ang sarili na bird ugong burat. Lubos na hiya na nga si Hitoyoshi sa mga sinabi ng kanyang kaibigan habang namangha naman si Yuki sa mga nalaman tungkol sa Master Hitoyoshi niya. Bago pa man nga masabi lahat ng kaibigan niya ang lahat ng kahihiyan niya sa mundo ay agad na nga niya itong pinigilan, na siya na ngang nagpatilapon sa hawak nitong autographed CD. Agad naman itong naagapan ni Yuki ngunit sa kasamaang palad ay paborito nitong sauce ang nadali at natapon sa sahig na lubos na nga nitong kinalugmok. Abat binangungot pa nga ito sa mga nangyari kinagabihan at di na nakatulog, hanggang sa puntahan na nga ito ni Hitoyoshi at dito inabutan na nagmo-moment parent, at wala na nga raw kabuluhan ng kanyang buhay, dahil galit na sa kanya ang katsuda sauce, na kwento nitong napanaginipan niya kagabi. Pilit kinumfort naman ito ng binata at huwag na nga raw mag-alala, at meron naman ng supply next week. Nagdaan ng ilan pang gabi ay ganun pa rin nga ang ganap ni Yuki, at halos di na makatulog dahil sa kalungkutan nito. Dahil dito ay pinuntahan na nga nito si Hitoyoshi at sinabing di siya makatulog at natatakot, at kung pwede raw ay tabihan siya ng ating bida sa pagtulog. Wala namang nagawa na si Hitoyoshi kundi samahan na muna ang dalaga habang nag-aaral, at sa kanilang pag-uusap ay pinabatid na nga ni Yuki ang pagkamangha nito at ang daming araw malapit na tao sa buhay ni Hitoyoshi, sabay tanong kung may mga tao rin ba itong ayaw sa mundo. Ayon naman sa binata ay wala naman daw, pero kung siya raw papipiliin ay siguro airpot nga raw niya, di naman daw sa ayaw niya, pero ang dami na nga raw mga nangyari sa nakaraan na nagpakumplika ng pagtingin niya rito. Normal na bagay sa mga magkakapamilya, dagdag pa nga nito sa dalaga. Bigla na nga lang natigilan si Yuki at tila naalala ang kanyang kapatid na may galit sa kanya, sabay nagpaalam na muna sa ating bida at babalik na raw siya sa kanyang kwarto, na nag-iwan na nga kay Hitoyoshi na nagtataka. Itinapon mo na lamang ako na parang basura, parang ginawa mo sa kapatid mo, ika na nga ng katsuda sauce sa panaginip ni Yuki at tila sinesermunan nito. Puro nga lang daw pagpatay ang kanyang alam kaya kinamumuryan siya ng lahat, pati nga raw si Hitoyoshi ay idinadamay pa nito sa magulong buhay nito, at lahat nga raw ay kasalanan niya. Biglang pa-flashback na nga sa nakaraan kung saan ipinakita ang dating buhay ni Yuki, na nagngangalang Maria, at nasa isang palabas sa TV bilang isang prodigy kid na kayang magsalita ng 15 lengguwahe, may pambihirang memorya at iba pang kakayahan na wala ang iba.
Larawan ng isang magandang pamilya kasama ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid. Sa kasamaang palad ay nawasak ang lahat ng ito dahil sa mga masasamang tao na nagka-interes sa prodigy kid na katulad niya. Kumidnap sa kanya na nagresulta sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, na siya nang nagbigay lamat sa kanyang puso at sinisisi ang kanyang sarili sa lahat ng mga nangyari. Dahil dito ay unti-unti nang nawala ang emosyon ni Yuki, at dito na nga nalihis ang landas sa pagiging assassin. Sa kasamaang palad ay ito na nga ang lubos kinamurian ng kanyang nakababatang kapatid sa kanya, at sa huli ay naiwan na ngang mag-isa. Nabuhay sa pagpatay hanggang sa di na nga nito namalayan na ito na ang kanyang naging buhay, at naging pinakamalakas at pinakatatakutang assassin sa mundo, sa kamay ng dati nitong master. Nagising na nga lang si Yuki sa sigaw ni Hitoyoshi, at ginising siya mula sa bangungot niya. Pasensya na nga raw at pumasok siya sa kwarto nito gawa nang narinig niya ang mga ungol ng dalaga kaya nag-alala raw siya. Bago pa man matapos ni Hitoyoshi ang sinasabi niya ay bigla na nga lang siyang niyakap ni Yuki sabay hinayla sa kama na lubos niyang kinagulat. Nanggatag na nga lahat ng itlog nito sa kilig at di malaman ang gagawin, habang nakiusap naman si Yuki na manatili na muna silang ganito pansamantala. Dito na nga naramdaman ni Hitoyoshi ang panginginig ng kamay ni Yuki, at napagtantong dahil ito sa napanaginipan ng dalaga, kaya naman para mapakalma ito ay tinapagtapik ang braso ng dalaga, hanggang sa nakatulog na nga ito sa tabi ng ating bida. Kinabukasan sa eskwelahan ay kinagulat naman ng kanilang mga kaklase nang malaman na walang ideya si Yuki sa Katsuda Festival, na bukod sa pangalan nito ng paborito niyang sauce ay isa rin itong sport, cultural, at music festival all-in-one. Sa suma total ay isang araw itong matagal ng tradisyon ng kanilang lugar at eskwelahan. Dagdag pa nga ng mga ito na binubuo ito ng 3 festivals, kung saan partisipante ang lahat ng estudyante at naglalabanan sa overall ranking. At isang araw sa mga pinaka-aabangan na premyo rito ay ang Premium Made Katsuda Sauce. Abat ano pa nga ba at naglaway na agad si Yuki nang marinig ito at matagal-tagal nang hindi natitikman ang paborito niyang sauce, ngunit binasag agad ng kanyang mga kaklase at bihira nga raw manalo ang mga sophomore na katulad nila, lalo pa at maging grades nila ay kasama sa mga titignan pagdating ng festival. Dito na nga ibinida ni Yuki na okay naman daw ang kanyang grades nang kamustahin ito ni Hitoyoshi, ngunit ayon sa binata ay naka-base pera ng kanilang score sa average ng kanilang buong klase, na kailangang umaabot raw ng 60% para mag-qualify sa festival. Lubos kinabahala na nga ito ni Yuki at malayong-malayo pa raw ang kanyang score sa average na kailangan ng kanilang klase para maging eligible sa festival, na agad namang pinakalma ni Hitoyoshi at huwag na nga raw itong masyadong problemayan pa ng dalaga, ang importante raw ay pasado ito, tsaka kaya pa naman daw itong magawa ng paraan. Dahil dito ay lubos na buhayan na ngang muli si Yuki at extra effort na nga lang daw sila nang makakwalify sa nasabing festival, sabay pa saglit ng kamera sa di kilalang pink na buhok na dalaga. Bandang tanghali ay napawi na nga ang kalungkutan ni Yuki nang matanggap ang Katsuda bread mula kay Grace na siyang usapan nila, na siya na ngang nagpasalamat dito. Kinagulat naman ito ni Grace at sa isip-isip ay tila nakalimutan na raw ni Yuki ang nagawa niya nakaraan pa lamang lalo na dito kay Hitoyoshi. O siya umalis na nga raw sila at baka may makakita pang iba sa ginagawa nila, ika na nga ni Grace habang nagche-check ng mga test papers ng kanyang mga estudyante. Dito na nga napag-usapan nila Yuki at Hitoyoshi ang tungkol sa Katsuda Festival na siya na ngang narinig ni Grace kaya muli silang tinawag, at may isang exam paper daw siya na walang pangalan, na pagmamay-ari ni Yuki, at mukhang nakalimutan daw nitong lagyan ng pangalan kanina sa exam, sayang pasado pa naman daw sana kaso di nalagyan ng pangalan, na lubos pinag-alala at prenoblema na nga ni Yuki. Dito na nga nakiusap si Hitoyoshi kung pwede habol ni Yuki ang pangalan nito sa test paper, ngunit siya namang agad binara ni Grace at wala na nga raw libre sa mundong ito. Bago pa man nito matapos ang mga kondisyon na inihatag nito para sa request nila Hitoyoshi ay bigla na lamang may dumaang mabilis na hangin, at sa gulat ni Grace ay may pangalan na ni Yuki ang nasabing test paper. Ano raw ang ginawa nila at meron na itong pangalan? Ika na nga ni Grace sa kanila, na binanata na nga ni Hitoyoshi na baka haka-haka lamang nito ang mga nangyari at talagang may pangalan na itong dati una pa lamang, kaya ayon walkout na nga lang ang nag-uurumentadong teacher at nabuisit sa kanila. Nang makaalis si Grace ay agad na ngang nagpasalamat si Yuki sa di kilalang dalaga na tumulong sa kanya, na todo na mula nang mapansin niya. Agad naman itong nakilala ni Hitoyoshi at tinawag na Miss Hikage at kaklase nga raw nila. Naka-Hikage nga raw ang kanyang pangalan,
Lubos na hihiya na nga nitong pagpapakilala at sinabing may alam daw siyang paraan para manalo sila sa festival. Papanalo na rin Lods ng like at subscribe ko, salamat.